Assalamualaikum, magandang araw sa ating lahat ng mga viewers. Mega mega shoutout pala sa ating mga viewers ngayon. Maraming mga salamat mga sisi. Ito po sisi, nagluto ako ng buto-buto. Ayan. Tapos, ito nga ay medyo busy tayo. So, ito pala yung sinimulan ko na gown today sisi. Ayan. Meron pa po yung design. Lahat po ng mga gown ngayon ay until Friday ko na po itong tatapusin. 7 gown po. Kasi yung party is Saturday. So, habang ito na nga, natapos na yung tahi ko at kailangan ko nang i-deliver today. Habang hinihintay ko yung payment ni customer, ito, nagtatahi muna ako ng para deliver din ng mga 3 p.m. Ano po ito, cover po ito ng charpay. Ang charpay po ay isa po yung higaan din dito sa mga Pakistani na ano lang siya, wala siyang foam. Oo. Kaya pinalagyan ng cover ng ating customer para naman is gaganda tingnan at gaganda din yung higaan. At with pillow din. 3 set po ito, mga sisi. Kaya kailangan itong i-deliver sa Karachi at yung isa-isa Balwala. Oo. Medyo malayo-layo po ang ating customer. So ngayon naghanda ako ng munggo para lulutuin namin sa lunch. Ito nga mga sisi. So natapos ko na palang lutuin. Ito po yung niluto kong munggo. Nilagyan ko na po siya ng malunggay. Ayan. Mayroon na po siyang kamatis, tapos black pepper, at mga onions at ginger. Ayan. Kumakain din po sila ng mga munggo dito mga sisi, pero iba po yung luto nila sa atin. Pero yung asawa ko, gustong gusto niya po ito. Hi! Assalamualaikum po sa ating mga sisi dyan. Ayan po, ayon ay tapos na tayo sa mga gawaing bahay. So, nandito na naman tayo. So, mayroon pala tayong sasagutin na isa nating viewer. Ito po yung katanungan niya. Ang ibig pong sabihin ng ating viewer ay mayroon daw siyang karelasyon na Pakistani doon sa Canada. Tapos, maraming nagbubuli sa kanya, no, na itik daw yung boyfriend niya. Oo, tapos pati yung kapatid niya na nagtrabaho din sa ibang bansa ay sinabihan din siya na sa dami-dami daw ng lalaki, bakit nakipagrelasyon sa itik. Oo. So, ibig niya sabihin, hindi ako ba daw, pag nagsasabi daw ng ganun, ay hindi ba daw ako ma-discourage. Okay? So, para po sa mga ibang viewers natin dito, nabansagan na po talaga na itik pag mga Bengali, mga Pakistani, mga Indian, o yan po mga bansag ng mga iba't ibang country, lalong-lalo na sa mga Middle East, mga sisi. Noong una din na narinig ko iyan sa Abu Dhabi, ay syempre na-offend din ako, no? Hindi ako nadi-discourage sa asawa ko kasi kilala ko naman yung asawa ko. Mayroon lang talagang mga tao na sobrang matulis yung dila, mga sisi. Kahit naman tayo mga Pilipino, kahit sa Dubai naman ay minsan naiinis din tayo, no? Kasi pinagsabihan tayo na 20 dirhams, 10 dirhams. Oo, kasi may mga kabayan din tayo na for example, nagpapabayad ng mga KFC lang daw. Yan ang mga sabi-sabi doon sa UAE about sa mga Pilipina. Kaya nadadamay tayong walang kaalam-alam kung ano ang mga ganyan. Sa ibang bansa kasi mga sisi, nandun po yung mga iba ding kalahi nila, kagaya ng mga Pakistani, mga India. Mostly po ay mga laborer na mga nakilala din ng ating mga kababayan. At syempre sila po ay hindi na po natin pagkaila, lalong-lalo na nagtatrabaho sa mga laborer, no, na hindi sila naliliko, parang nadugyot sila. So mostly po sa bansag nila is mga itik, mga sisi. So nadadamay yung mga kalahi talaga nila. Kaya tayo pong may mga karelasyon o may asawa na Pakistani ay minsan din ay nakakainis din. Marami na akong nakikita dyan sa mga video, tapos ang mga comment sobra talaga. Binabagsagan talaga nila yung mga Pakistani or Indian or Bangladesh na mga itik. Bilang isang asawa at bilang ina din ng may anak din na half Pakistani ay minsan nakakainsulto, pero
iniisip na lang natin na kanya naman talaga mga tao. Kahit naman tayo mismo sa sarili natin ay hindi natin alam kung ano din ang bansag nila sa atin. Lalo na kapag pupunta kayo sa TikTok mga sisi, napakababa po ng tingin ng ibang lahi sa atin. At nakakasakit po yun. Oo, sa totoo lang. Pero ngayon na matagal na kami ng asawa ko, ako lang naman nakakilala ng asawa ko, wala namang iba. So, hindi ko na yan pinapansin mga sisi. Minsan lang talaga kapag may nagko-comment na ganyan, nakapag ano tayo, nakapag sagutan tayo sa mga comment section at nakita naman natin na para siyang waste of time lang o para mag-explain sa ibang tao. So, pabayaan na lang kasi hindi nakakatulong yan sa buhay natin, sisi. Kung ikaw po ay madi-discourage sa mga ganitong bagay na sa iyo iyan, kasi ka naman mismo nakakilala sa karelasyon mo, o 'di ba? Tapos, for example, nandito ako sa Pakistan, marami tayong mga kababayan na mga kasambahay ng mga Pakistani. So, syempre, kapag nakikita tayo sa iba't ibang lugar sa Pakistan, lalo na yung mga mayayaman, ang tingin talaga nila sa atin ay mga kadama din. Oo. Kaya hindi natin maiiwasan ang mga judgment ng mga tao kapag ang isang Pilipina nagkamali man, kagaya nung nagpapabayad daw ng 20 dirham sa UAE, sa Dubai, nadadamay tayong mga Pilipina. Ang hirap kasi kontrolin ng mga tao ang sisi, yung nasa isip nila. Kapag nagkasala ang isa, damay-damay na lahat. Kagaya din ng ating mga ibang kalahi at ang yung ibang mga dugyot ng mga Pakistani na nakilala nila, kapag nalaman nila asawa natin Pakistani ay dinidiscriminate nila. Tapos na para bang mababa yung tingin nila, hindi nila kilala yung tao, hindi nila alam yung tao, kagaya dito na maraming mga malalaking tao na mga Pakistani, amo ng mga kabayan natin. So, napaka-unfair po ng buhay kung iisipin, pero ang solusyon po niyan ay iano lang natin, ignore. Oo, kasi pag mature na tayo, sa ating buhay kasi mga sisi, tayo lang ang makasolve ng ating mga problema, tayo lang ang namumuhay na makasurvive dito sa mundo, kasama ang ating pamilya. Ganun lang po talaga. Hindi natin maiiwasan na may mga toxic na mga tao, mga sisi. Kaya ang gawin natin ay ating i-avoid natin sila para hindi tayo maapektuhan sa mga ganyang klaseng tao. I-ignore ba? Kasi sila yung mga tao na parang hindi sila nag-focus sa buhay nila. Okay? Kasi ang iba kasi kapag foreigner, lalo-lalo na kapag European or mga English gaya ng mga American, napakataas po ng tingin ng ibang kababayan natin sa ating mga kababayan na ang mga asawa na ganyan. Hindi po lahat ng mga iba't ibang lahi ay maganda ang buhay. Swerte-swerte lang po it comes to relationship. Lalo na sa mga lalaki. Oo, kasi nakikita ko yan Hindi lahat nakapag-asawa ng European ay swerte. Hindi rin lahat na nakapag-asawa ng mga American ay swerte. Mostly po sa mga kababayan natin ay nagtatrabaho din para sa pamilya. Kaya gaya ng sabi ko, tayo lang ang mga babae na Pilipina ang nakakaalam ng ating mga asawa. Kaya wala nang pakialam ang ibang tao niyan kung paano tayo mamuhay bilang isang pamilya tapos makasurvive, di ba? Kaya pabayaan na natin ang mga ganyan. Alam naman natin yung mga social media. So, let them be to think, let them be to say kung ano yung sasabihin nila at ano yung tawag nila sa'yo. Pero kung minsan, kung kailangan mo talagang sumagot para maprotektahan, lalo na may anak ako, yun, sumasagot talaga ako. Ganun talaga sisi. Pero sa tanong mo na na-discourage, hindi ako na-discourage. Bakit naman ako ma-discourage? Diba? Kasi kung alam naman ang katotohanan at mga bagay-bagay, napakaliit na bagay na yan at hindi na lang dapat napalakihin. Kapag na-discourage ka sa ganang bagay, so ibig sabihin ay hindi ka seryoso sa pinapasok mo na relasyon. Okay? Kasi kapag
matured ka na at pumasok ka na sa isang relasyon. Kahit sabihin pa ng ibang tao na aswang yung asawa mo, tapos hindi mo naman alam na ganon, tapos ikaw na makakilala sa kanya, oh, don't tell me na maniniwala ka sa sabi ng iba. Ako nga, naranasan ko yan na doon sa lugar talaga namin, na isang tao na sinabihan talaga ako na kalimutan ko na yung asawa ko at anak ko. Nandun ako sa Pilipinas dahil daw ay ang mga Muslim ay itim daw yung pinaniwalaan. Ibig sabihin itim ay hindi mabuti yung pinaniniwalaan. Kaya sabi ko talaga, sinagot ko talaga at na high blood ako na sabi ko talaga, ang isang reliyon ay nasa iyong paniniwala lang iyan. I-compare mo sa sarili mo bago ka manghusga ng ibang tao. Tingnan mo muna yung sarili mo. Kung sa reliyon na pinapasok mo ay mayroon ka nang naiba nagawa sa kapwa mo gaya ng kabutihan, 'di ba? Kaya sinabi ko sa kanya na nasa tao lang talaga iyan. Ang pagtuturo sa reliyon ay hindi naman tinuruan ng masama. Marami pa silang nagawa. Mayroon silang mga charity. Kapag may mga taong humingi ng tulong dito sa labas, tinutulungan nila. Every year, tumutulong sila. Nagdadasal sila every day. Kaya, anong masama doon? Tapos yung nagsasabi, ikaw mismo sa sarili mo, wala kang mabuting nagawa. Kaya, hindi talaga maganda na mag-judge tayo ng tao. Oo. Kaya ang ginawa ko na lang, nagpakalayo-layo ako at ini-ignore ko yon. Marami talagang discrimination kapag nakapag-asawa ka na ng Pakistani, mga sisi. Oo. Parang iwan ko sa kanila. So ngayon ang importante ay yung pamilya ko, yung anak ko, at pabayaan na yung ibang tao. Ang importante ay mamumuhay tayong tahimik dito sa mundo hanggang mamatay tayo. O 'di ba? Kapag mamatay tayo, wala na tayong kasama, mamatay tayong mag-isa. 'Di ba? So 'yun ang mga sisi ay sana wag ninyong damdamin kung ano ang sabi ng iba, 'di ba? Tapos ikaw lang mismo ang nakapagpatunay niyan sa sarili mo. Walang taong makakatulong sa iyo. At kung talagang seryoso ka sa karelasyon mo, nasa iyo talaga iyan. Kilalanin mo ng lubos, tapos ay ikaw mismo ang magdidesisyon sa buhay mo. Ganun lang po talaga, mga sisi. So, dito lang po ang ating video for today. Maraming salamat sa ating viewer. Mega shout out sa iyo, sisi, from Canada. Maraming salamat. Sana po ay nasagot ko po ang iyong mga katanungan at agam-agam sa iyong isipan. Maraming salamat. Allah Hafiz.